ang ating aplikasyon. Alam po ninyo mga kapatid, no? Ang naglilima naman ay sumisimbolo sa kasamaan at kasalanan. Ano po yung mga katibayan natin na tayo ay nabubuhay sa liwanag? Mga kapatid, sa dami po natin ngayon dito, ano po yung mga katibayan natin na tayo ay nabubuhay sa liwanag? Bigay po kayo ng ibang mga, sa palagay ninyong, yan po yung tumpak. Sino na po dito yung naliwanagan na yung buhay sa biyaya ni Kristo? Taas po yung kamay. Parang kalahati po yata. Salamat po sa Panginoon, no? Lahat tayo. Alam po niyo, napakahalaga sa buhay ng tao niyan. Napakahalaga pong maliwanag sa atin na tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Dahil sabi po dito, liwanag ko mula kay Kristo. Ang liwanag po ng isang tao, hindi po pwedeng manggaling sa paggawa ng mabuti, sa pagsisimba, sa pagtulong sa kapwa. Maliwanag po yan. Ang liwanag po ay nanggagaling kay Kristo. Kung pwedeng sa sarili mo gusto mong magbago, pero kung wala po ang kapangyarihan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo, wala pong saysayan. Yung po mga talata na binasa kanina, 1 John chapter 1, 6 and 7, napakaliwanag po niyan. Mga katibayan po na nabubuhay ka sa liwanag, pangkaraniwan po, mga basic po na alam natin na pangapangunahin sa atin. Ano po yan? Nagpapasa tayo ng Biblia, nananalangin po tayo, nakikipag-fellowship po tayo, sinishare po natin yung faith natin. Ibig sabihin, nagsishare po tayo ng gospel. Tama? Yan po yung mga pangkaraniwan na katibayan po na tayo ay nabubuhay sa liwanag. Alam po ninyo, hindi po tayo personal na magkakakilala at maging yung mga ka-churchmate po ninyo, hindi po kayo araw-araw magkakasama. Tama? Kung pwedeng iba po sa inyo, sa mga regular gawain dito, dahil kung pwedeng dyan lang kayo nakatira, kung pwedeng nasa regular activities po kayo ng church. May care group, may family devotion, may soul winning Bible study, prayer meeting po, may Sunday service. Pero sa buong isang linggo, halimbawa po ito, Sunday. First day of the week, Sunday, tama? Hindi po siya Lunes. Linggo po siya. Pero pagdating po ng Lunes kinabukasan, busy na po ang lahat sa atin. Tama? Trabaho, negosyo, aral. So hindi na po araw-araw kasama yan. Ito pong pagbabasa ng Biblia, pananalangin, fellowship, pag-share po natin ng gospel. Nagagawa po natin ito, hindi. Kung pwedeng meron ditong masigasig po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung pwedeng meron po sa atin talagang mapanalanginin. Mainit po tayo sa fellowship. Mainit po tayo sa pag-share ng gospel. Alam po ninyo, yung pong mga katibayan na iyan, napakainan po na may-maintain natin. Pero kung pwedeng may maidadagdag po tayo sa ating buhay pananampalataya. Bakit po? Hindi po sapat ang nagbabasa tayo ng Biblia, mapanalanginin tayo, intentionally, nakikipag-fellowship po tayo, nagsishare tayo ng gospel, pero meron pa pong ibang labanan dyan, mga kapatid. Kung pwedeng marami kang alam sa Biblia, active ka sa prayer meeting, active ka sa fellowship, active ka sa pag-share ng gospel, pero may problema. Ano po? Marami hong mga ganyan nagpapakilala ng Kristiyano. Ay Brad, ako rin nagbabasa ng Biblia sa katotohanan. Kabisado ko ang mula Genesis hanggang Revelation. Kahit ibaliktad ko pa yan. Gusto mo, unahin ko sa Revelation, matatapos sa Genesis. So pwedeng may mga ganun po. Brad, ako wala akong palya sa prayer meeting namin. Sa fellowship namin, wala akong palya. Basta may kainan, nandun ako. Pero wag naman po sana.
Proud ako, lahat ng tao nakakausap ko, sinisharean ko ng gospel. Alam ko niyo, napakaganda ng bagay na yan. Pero nagkakatalo po mga kapatid, sa attitude po natin. Nagkakatalo po tayo sa attitude natin. Sabi po nitong 1 John, chapter 1, 6 and 7, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, ano po sabi niyan? Sinungaling po tayo. Sino po dito yung mga mababait? Sino po dito yung mga sinungaling? Salamat po, napakabait po ninyo. Diba? Sino po dito yung ninanakawan lagi ang Panginoon? Sino po dito yung laging ninanakawan yung asawa? Laging ninanakawan yung nanay at tatay? Sino po yung magnanakaw dito sa trabaho? Pero sabi po natin, tayo'y may pakikisa sa Panginoon. And then, nabubuhay po tayo sa kadiliman. Sabi po ng Scripture, sinungaling ka. Alam po ninyo, isa sa pinakamahirap kausap sa church, yung sinungaling. Tama, kapatid? Tama ba mga lingkod ng Diyos dito sa church? Isa po sa pinakamahirap kausap sa church, yung sinungaling. Bakit po? Sinungaling nga po eh. Tanungin ko po kayo sa mga pamilya niyo, hindi po ba kayo nahihirapan makipag-usap? Kapag ang isa sa mga pamilya po natin ay sinungaling? Mahirap po hindi. Isa po sa mga katrabaho niyo sinungaling. Mahirap po hindi. Mahirap po yan mga kapatid. O turo niyo po ngayon, sino yung problema niyo dito na sinungaling? Turo niyo na. Ayaw niyo po magturo, ako po magtuturo. Alam po ninyo mga kapatid, basic and practical po mensahe ng Panginoon. Pero sa buhay po natin, tingnan po natin, baka po pwedeng napakaliwanag ng mata natin sa mga sinungaling, pero tayo mismo ay may pagkasinungaling din po. Tama? Ayaw po ng Diyos yan. Sa ibang translation po ng Biblia, abomination, ibig sabihin, yung abomination po na yan, yung kasinungalingan na yan, na ginagawa po natin, kinamumuhian po ng Diyos. Namumuhi po ang Diyos. Ay, pastor, ako ngayon, Kuya Norman, ako ngayon talagang matuwid na sa Panginoon. Pero pag talikod ng mga likod ng Diyos, nataya ka ng wedding, nasugal ka, nasigarilyo ka, nainom ka. Alam mo, napakasinungaling mo. Pwede mong maloko yung mga likod ng Diyos, pero ang Panginoon, hindi mo mahaluloko. Sabi ko po dyan, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ay masaklap po sa atin, inaabuso po natin. Alam naman po natin yung pagkalinis at pagkabuo ng dugo ng Panginoon Jesus para sa atin, past, present, future, kung pwedeng magawa natin pagkakamali, pinatatawad po niya. Pinatawad niya. Positionally, we are sanctified. Positionally, banal na po tayo, ligtas na po tayo, hindi na po tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. Once na isang tao, tinanggap niya ang Panginoon Jesucristo bilang kaniyang Diyos, sariling tagapagligtas, hindi ka na mapapahamak. Hindi na po mawawala yan. Yung katiyakan ng kaligtasan, hindi na po mawawala yan. Pero idagdag po natin, mga kapatid, sa umaga po na ito sa mensahe ng Panginoon. Ephesians chapter 5. Ang titingnan po natin, 8 hanggang 20. Himayin po, tingnan po natin mga kapatid, na bahagi po ng liwanag ko mula kay Kristo. Sigurado po ba tayo na tayo ay na kay Kristo na? Amen. Kung tayo ay na kay Kristo na, ang liwanag natin ay hindi sa sarili natin,
kundi talagang sa Panginoon. Okay? Ephesians chapter 5, 8 hanggang 20 po. Pero titingnan natin yung mga verses dito. Verse 8, tingnan po ninyo mga kapatid. Sa aklat po ng Efeso. Ephesians chapter 5, mula po sa verse 8. Verse 8, ang sabi po dito, pansinin po ninyo yung talata. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mabuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga tao nasa liwanag. Sabi po dyan sa Ephesians po na iyan, dating nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan. Yung mga sinulatan po dyan ng Apostol Pablo, yung mga Kristiyano po dyan sa Efeso, binigyan din po niya sa kanila, mga kapatid, kayo'y dating nasa kadiliman, subalit ngayon ay nasa kaliwanagan. Kanina po tinignan natin yung mga ilang background patungkol po sa kaliwanagan. Paulit-ulit pong binasa at narinig natin na marami pong mga talata sa Biblia na ang kaliwanagan po ay sumisumuli saan? Sa Diyos, katotohanan, katuwiran, kaayusan. Ibig sabihin, mabubuti po siya. Sabi po dyan ng Apostol Pablo, ngunit kayo'y nasa liwanag na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Daski, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Dati sa kadiliman, ngunit ngayon sa kaliwanagan. Hanggang ngayon po ba nagugulumihanan po tayo? Hanggang ngayon ba, kapatid, nagugulumihanan ka pa rin? Naguguluhan pa rin yung iyong isipan? Iniisip mo pa rin? Tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo, pero bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito yung nagagawa ko? O pwede ipaayos po natin yan sa Panginoon. Ipaayos mo yan sa Panginoon. I-double check mo. Totoo bang tinanggap ko na ang Panginoong Jesus bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas? Bakit hindi po tayo makapag-concentrate? Bakit hindi po tayo makapag-focus na lumakad sa liwanag? O kung pwedeng tayo lang din mismo ang gumagawa ng kagulumihanan sa ating mga puso at isipan, dahil napakaliwanag naman po ng mga salita ng Diyos. Ang isang nasa liwanag na ay nagsisikap sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Nagsisikap po siya. Pinagsisikapan po yan, mga kapatid. Pinagsisikapan po yan. Sa verse 9, sabi po dito, tingnan po natin. Sudyapan po natin yung mga talata na yan. Sa verse 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Tanging hangad po ng mga nabubuhay sa liwanag, totoong pamumuhay. Kapag po ba tayo magkakasama, yan po ba yung realidad? O iba pa po yung mga gawa natin pag hindi natin kasama yung mga kapatid? Narinig po ninyo yung malimit na halimbawa. Sana mas madalas tayong nasa chapel. Kasi pag nasa chapel, laging nakangiti at laging maganda yung sinasabi. Pero pag nasa bahay na, laging nakasibangon at laging nagsisigawan. Ganun po ba yung pamilya natin bilang pamilyang Kristiyano? Ganun po ba tayo bilang isang nagpapakilalang nasa liwanag na? Pag nasa chapel, pag nasa gawain, mga mababait. Pero pag mga nasa tahanan, mga masusungit. Pero pansin ko naman po sa ito, lahat ng mga nagmumukha po dito, mabait naman eh. Wala naman itong may dating na masungit sa ito eh. Tsura lang. Para sa akin po yun, pero kayo po mas nagkakakilangan sa isa't isa. Lalo na po yung mga pamilyang Kristiyano. Tama? Sino po dito yung hindi lang siya nag-iisa, kundi may asawa at mga anak, nakasama po yun sa iglesia? Sino po dito? Ano,
Parang wala yan. Ilan lang yata dito may mga asawa yung mga anak. Okay. Kaya po, mas kilala ninyo yung pamilya po ninyo. Tama? Mas kilala po ninyo. Sa 10 and 17, sabi po niya, 10 and 17, basahin po natin yung verse 10 tsaka po 17. Pagkabasa ng 10, lipat tayo ng 17, talon po tayo doon. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. 17, tingnan po ninyo, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi po ng verse 10, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. And sa verse 17, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alam po ninyo, yung pong binabanggit dyan sa may verse 10, no? Sabi po dito, sa aking sinulat, sinusuri ang makapagbibigay lugod sa Diyos. Ang pagbibigay po ng kaluguran sa Panginoon, ayon po diyan, sa binasa nating talata, dito po sa translation na hawak ko, yan po ay pinagsisikapang matutunan. Ito po bang ginagawa ko, kalugod-lugod sa Diyos o hindi? Ito po bang ginagawa ko ay napapahiya ang Panginoon o hindi? Sa common sense po, alam natin yan. Ang mga bata ho sa tahanan, alam natin sabihin, tukoy po natin kung tama o mali yung ginagawa nila sa kalagayan nila bilang bata. Tama? Sa usaping Kristiyano po, alam din po natin yung ginagawa natin kung tama o mali. Pero meron pong Kristiyanong matigas ang ulo. Meron pong Kristiyanong mahirap kausap. O pwedeng 1/4, 3/4. Alam po ninyo mga kapatid, kapag pinag-uusapan yan, ang dami pong justification ng isang matigas ang ulo Kristiyano. Tubukin po natin sa ating buhay mananampalataya. Sapagkat ang sabi po ng Scripture, napakaliwanag po niya. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pagsisikapan po natin, yung kalugod-lugod sa Diyos, hindi po yung ipipilit natin yung sarili nating kagustuhan. Ang sabi po doon sa may 17, huwag kayong maging mga hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maging mga hangal. Mga mangmang, sinasabi po ng Biblia. Kapatid, kabisado ko na yan, mga narinig ko na yan. Pero sabi ko po kanina, kung pwedeng palabas na tayo ng Biblia, mapanalangin tayo, active tayo sa fellowship, intentionally, nagsishare tayo ng gospel, pero nagkakatalo po tayo dito. Sa pagsusuri po natin na matutunan ang kalugod-lugod sa Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, pero ito po yung mahirap sa atin. May nagsasabi at nagpapaalala na hindi tama, mali po yung ginagawa natin, pero napakapilit po natin. Napakahirap po natin kausap. Ito po mga kapatid, i-challenge ko po kayo. Sa mga miyembro po dito sa San Jose, sanayin po ninyong sumunod at magpasakop sa mga leader po ninyo sa church. Kung kayo po ay pinag-usap at hinatulan na mali, baluktot po yung inyong ginagawa, sanayin po ninyong sumunod at magpasakop sa mga lingkod ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat sa kanila, ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang iglesia. At kayo, bilang mga miyembro, malaki po yung tiwala nila na susunod at papasakop po kayo sa kanila. Alam po ba ninyo yung mga kapatid na yan? Umiiyak po yan sa Panginoon. Sa mga panahon na mahirap, matigas po yung ulo ninyo. Nakausapin sa mga pagtutuwid sa Panginoon. Ipinapaunawa, itinuturo kung ano ang kalooban at dapat matutunan sa biyaya po ng Panginoon. Pero kapag tayo ay mahirap kausap, nalulungkot po yung mga yan. Nakikita po ninyo ngingiti-ngiti. Tatango-tango po yan. Pero umiiyak po yan sa Panginoon.
Sino po yung mabait kausap dito ng mga member ng church? Wala na naman. Sino po yung mahirap na kausap dito ng mga member ng church? Napakayaman pala ninyo para sa akin dito. Yung mga mahirap kausap. Babaguhin po ba natin yung ating tinatalakay o hindi? Tutuloy ko po, hindi na. Tutuloy po natin. Wala pa po sa kalahati, mga 9:45. Anyway, malapit na po ito ang matapos. Mga kapatid, challenge po yan sa atin. Even po sa aming mga lingkod ng Diyos, lagi ko po pinapaalala din ito. Itinuturo natin ang salita ng Diyos, pero kapag dumating po yung panahon, na tayo yung gumawa ng pagkakamali, huwag din po natin pahirapan, huwag din po matigas yung ulo natin na mismong tayo tanggapin natin yung kamalian po natin. Bakit po? Kasi tinuturo na natin yan eh. Sabi ko nga po sa inyo kanina, madali sabihin, palabasa ka ng Biblia, marami kang alam sa Biblia, mapanalangin ka, active ka sa fellowship, nagsishare ka ng gospel, pero malimit po nagkakakaroon tayo sa attitude po natin. Yan po sinasabi ng Ephesians chapter 5. From verse 8 hanggang 20, makikita po natin. Sino po yung mga asawang babae na submissive sa mga asawang lalaki? Praise God. Kapag po nangiti, alam ko na ibig sabihin na. Huwag na magtataas na kamay. Nangingiti na eh. Babalik na rin po natin. Sino po yung mga asawang lalaki na submissive sa mga asawang babae? Baka po ang liwanag ninyo, yung asawa nyo, hindi na si Kristo. Mga kapatid, sa mga may asawa at mag-aasawa, kapag po pinag-uusapan, usaping Kristiyano, spiritual po na bagay, sa mga kababayan po dito, sa pamilya at sa iglesia, ang disenyo po ng Diyos, sanayin po ninyo magpasakop sa mga asawa. Amen. Amen. Starting now. Ang sabi ko po, sanayin. Huwag po ninyong pagmatigasin na kayo po yung masusunod, hindi po yung inyong asawa na lalaki. May pag-uusap po diyan, naiintindihan po natin yan. Pero ang turo po ng Biblia, susundin natin. Ang liwanag po natin mula kay Kristo. Ito po yung masaklap. Marami pong mga kalalakihan sa church. Ang nasusunod, yung asawang babae, hindi po yung asawang lalaki. Baka po mamaya, nagiging katiliman na tayo bilang asawa, hindi na po liwanag. Asa po yung mga kabataan dito? Mag-aasawa ba kayo? Hindi. Marami pa magiging blessed single dito. Hindi daw po sila mag-aasawa. Baka po kasi meron. Okay? Tinan po natin sa gawing ibaba. Sabi po dito, sa 11 and 16, ano pong sabi ng verse 11 and 16? Sabi po ng verse 11 and verse 16, huwag kayong makibahagi. Verse 11 hanggang 16 po. Basahin po natin ng mabilis. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mambang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pinagkataon sa pagkatulungan ang kasalukuyang panahon. Napakaliwanag po ng sinabi diyan. Wala pong itinatago, sa halip po nagsasabi ng tapat ang isang totoong namumuhay sa liwanag. Yung kung may mga itinatago pa dyan, isuko nyo na po yan sa Panginoon.
nahihiya po tayo sa mga kapwa natin, pero sa Panginoon hindi po tayo nahihiya. Kung tayo po ay may mga illegal po na hakbangin, isugo po natin yan sa Panginoon. Kung tayo po ay mayroong masama, pangit po na binabalak sa mga kapwa, kapatid o pamilya po natin, isuko na po ninyo yun sa Panginoon. Hindi po yan makakatulong sa inyong buhay pananampalataya. Titiyakin po natin mga kapatid, titiyakin po natin sa buhay natin na yung liwanag po natin, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Titiyakin po natin yung ating posisyon sa kaligtasan galing yan sa Panginoon, pero titiyakin din po natin na yung pamumuhay natin ay sa Panginoong Jesucristo nakabatay, hindi po sa ating sarili kaunawaan. Kanina binanggit ko po sa iglesia po ng Panginoon may member at leader. Sanayin po ng mga members sa church na sumunod at magpasakit sa mga lingkod ng Diyos. Hindi po yung kapag may ayaw tayo, sasabihin natin hindi po tayo member ng church. Wala po tayong pakialam. Mali po yun. Kahit na wala pong pirmahan dyan, na tayo ay lehitimong membro po ng iglesia na ito, alam po natin yan sa sarili natin, na sa lokal na iglesia, ay binilang ka ng Panginoon dito. Pero kapag sa panahon po ng problema, gumagawa po tayo na papunta sa kadiliman, napakadali po natin iwanan ng gawain ng Panginoon. Talikuran, katangihan, yung pagtutuloy po sa atin ng mga lingkod ng Panginoon. Sa pagkakaalam ko po, balita sa akin, ang mga member po dito sa church, very cooperative. Eh. Tama ba? Amen. Tama ba mga kapatid? Amen. Ang mga member po dito, cooperative sa mga leader ng church. Tama? Amen. May pahina yata ba? Hindi hata palakas. Mga kapatid, kapag ho tayo nagliliwanag, ang iglesia ng Panginoon nagliliwanag, ibig kong sabihin yan, ang miyembro at ang leader, ang liwanag po ng pinanggagalingan ay sa Panginoong Jesucristo. Hindi po sa sarili natin. Maraming mga pagpapala ang Diyos sa spiritual na bagay, sa iglesia niya dito, sa pinansyal o material. Dahil, kanino po? Sa Panginoong Jesucristo. Kaya lalo natin pag-ingatan at bantayan yung ating buhay pananampalataya. Kung pag-uusapan po sa bilang, doble-doble hamak po ang dami ng bilang ninyo dito sa Tinihero. Pero ulitin ko po, ang labanan po natin bilang mga nagpapakilanang liwanag ko ay mula kay Kristo, hindi po natatapos sa alam natin sa Biblia, yung mga basic pananalangin at fellowship, pag-share ng gospel, yung attitude po natin, pantayan natin, according sa Ephesians chapter 5. Kung paano tayo mamuhay bilang mga asa, liwanag. Malalangin po tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga mayayamang salita na aming pinag-aralan sa oras. Tulungan at patuloy na pagpalain po ninyo ang mga kapatid sa iglesia. Salamat po for within 13 years nakapangyarihan at gawa mo ang siyang dumaloy sa gawain sa dakong ito. Salamat po Diyos sa mga lingkod mo, sa mga leader dito sa church na pinahintulot mo ilagay